Kana, bilis. Bilis na. Kana. Slowly lang, Nat. Nat, careful. Not a flower, oh. Going to school. Oh, don't walk like that. Walk properly. Walk properly. So, ayun na nga, no? Tayo ang maghahatid kay Nat Chin. Tangay na, pabading na yung lips ko, ah. Let's wait for Teacher Ace. Tawag ka dyan, Nat. No, dyan. Look at the tree. Where's the tree? Oh. Ha? Okay. So, ngayon na, iniwan ko muna si Nat dun sa school nila. Babalikan na lang natin mamaya. Pinatok na ako. Tapos, ang init. Patingnan niyo yung lalakarin ko. So, lakad tayo. Makauwi. Tapos balik tayo mga 12. Talaga, dito delikado dito pag gabi. Huwag kayo maglalakad dito pagka gabi. Kung maglalakad kayo, dapat may dala kayo. Ayan. Kasi kagabi walang ilaw dito. Tanya yan, walang ilaw dyan. Hindi pwedeng aanga-anga kayo dito pagka gabi. Mayat na lang kayo pagdadaanan kasi alam nyo na, no? Nga pala, no? Ay, kwento ko lang. Pagka ikaw magulang na, marami kang bagay na mga nakasanayan mo nun, hindi mo na talaga magagawa. Isipin mo na yun, anak mo, bata, talagang masabi kong mahirap pero napakasarap kasi kakaroon ka ng motivation para na mag-ayos sa sarili. Kasi naalala ko nung binata ako, naman akong pakialam, happy go lucky, pero pag may umaasa na sa yung bata, talagang mapipilitang ayusin yung buhay mo. Dapat tayo sa kalahati. So parang nag-cardio na din ako, diba? So araw-araw na ganito, it's all good. Pero ito yung mga panahong masarap. Kasi kung ikaw may pera, hindi mo naman iisipin maglakad ng ganito sa initan. Pero ito yung mga panahon na maalala mo. Baga, dito ka titibay. Isa pa, since nakaranas ka ng ganito, pag nagkaroon ka na sa buhay itong mga tangat na, matututunan mo yung mahalagaan yung mga bagay na kakaroon ka. Kaya para sa akin, all goods yung ganito. Hindi ko kinakahiya to. Total noon, nung binata ako, lahat na masarap sa buhay naranasan ko. Okay lang. Kasi kung yung bagay madali mong makukuha, hindi mo talaga papala. Para sa bagay na naghirapan mo, siyempre ingatan mo. Yun lang. Okay, time check ngayon ay 7:30. So wala nating oras na
Pero naman akong perang pamasahe. Gusto ko lang talaga maglakad. Una kasi, napag-gym ngayon. So, parang equivalent to ng cardio day. Pangalawa, na-miss ko maglakad dito sa okay. So, going back, nagpapaawa, no? Mas nakakaawa pa kayo sa akin. Gusto ko lang ulit baga mag-scroll saka masarap maglakad kasi makakapag-isip ka ng barulan, makakapag-reflect ka. Tapos may mga future plans may isip mo. Kaya mahirap lang kasi baga up until now nag-a-adjust pa rin ako. So dati naalala ko baga kahit mahirap may katulong ba, may kasama sa buhay. Kasi bukod sa ako na gumagawa lahat, pati yung mga bills ako din namumblema. Pero okay lang. Kaya nga tayo lalaki. Ang hinang nila lang mo, no? Diba? Hindi ganun. Kaya yung sa mga lecheng putang ng forma dyan, tigilan nyo ako, hindi na ako naiinit sa ganyan. 10 years ago, pinaggagawa ako na yung forma na yan. So, ibang level na ako. Kumbaga, ito na yung totoong buhay. So, ilang taon na ba ako mga leche kayo? Ilang taon na ako? Ilang taon na ba kayo? Hindi lang halata kasi forma tayo. Lang. Anyway, ito na. Almost siguro lampas na sa kalahati. Putang na, init na. Pero hindi talaga kami dito nakatira. Kasi dito yung part na magdo. First ko lang talaga dumaan dito. Pero dun sa lugar namin maayos din. Parang medyo sa maayos, hindi ganito. Choice ko lang talaga muna dumaan dito sa ghetto. Bago dito ghetto. Tsaka imagine, bata pa lang ako, gala na ako. Baga, namiss ko yung ganito kasi office, bahay. Sige na, haba na ng kwento ko. Ngayon, so malapit na tayo sa bahay. Siguro 5 to 10 minutes nandun na tayo. Ito na yung view natin. Again, diba? So average looking view. So araw-araw kaya nagmamadali ako umuwi dyan sa mga tropa ko sa office. Kaya ako nagmamadali, hindi dahil ako tumambay. Sarap naman talaga tumambay, di ba? Kaso nga marami akong gagawin. Imagine ang out ko sa opisina 5 AM, pero makakatulog ako neto pagtas ng mga gawain ko siguro around 2 or 3. Papasok na ako ng 8. Alangan naman 8 din ako gigising. So siguro mga around 5 or 6 gising na ako, alis na. Tsaka yun yung reason ba't tayo nalilate. Kasi kumbaga yung anak natin si Natnat pinapakisama lang natin. What I mean, nakikisuyo lang tayo para bantayan siya. Kaya yung tao nagbabantay sa anak ko kapag umirit na kailangan umalis,
kailangan natin pagbigyan. Kasi hindi naman talaga niya obligasyon yung bata, obligasyon ko yun. Pagka tinutulungan lang niya ako. So, yun yung reason. Pero hindi reason na tinatamad lang ako pumasok na maaga. Siyempre hindi ganun. Sino ba namang gustong pumasok ng late? Alam mo namang kaltas sa sahod mo. Tingnan yung aso. Tingnan nyo. Ang pag kinagat ka niya, alam mo na. Diba? Sige. Kaya na lang. So, nandito tayo sa bahay. Problema. Kumbaga, parang may nagtangkang pumasok. Ayan na, no? Upal. Tingnan nyo yung nangyari sa lock. May nakabara dun sa loob. Ayun, no? Kita nyo? So, hindi ako makapasok. Hindi rin siya makalabas. So, wala ang buhay talaga. Puro perwisyo. Sige. Okay, nawarak na natin. Yeah. Ayun, nawarak natin. Ayun, no, nakita nyo? May nakabara. So, ganito kalupit dito sa lugar ko. Isipin nyo, nagatid lang ako ng bata. Pasok, ito na, wawarakin ko. Araw-araw ganito. Diyos ko po. Success! Ayun na tayo. Grabe pawis ko. So, ayan. Warak. Tapusin ko na muna to. Papahinga na ako. Thank you. Bye-bye.